Meron tayo dito inaayos na dryer. So ito, napalitan na natin siya ng timer, hindi ko na naipakita kanina. So ayan. So ito, may tuturo ako dito guys na na-experience ko dati, kasi dati nung nag-repair ako ng dryer, sobrang new yung motor. Tapos ito guys, madalas kasi ito lang, halimbawa ganyan, nakalagay ng ganito. Ayan, nakapabag ganyan. So ito, kung wala itong tape, minsan nagkakaroon dito ng overflow. So dito dumadaan yung tubig pababa yan dito guys sa mga wirings nya. So ito, nasasaluyan nitong butas na to. Ayan. So once na nasalo yung tubig dyan, diretso yan dun sa motor. So ang nangyari, yung bagong bili kong motor, so nasunog. So kaya ito, ituturo ko sa inyo guys kung paano natin maiiwasan yan, para once na may mag-overflow dito na tubig, hindi siya makakasira ng motor. So sige, balikin ko kayo mamaya. So ayan guys, ito na yung ginawa natin. So ayan, ganito yung forma niyan guys. So ayan. So ito, once na meron nag-overflow na tubig dyan, so hindi siya didiretso dito sa mga wirings. Dito siya, didiretso yan siya pababa. Dito. So ilalayo natin siya sa mga wirings. O yan, medyo malayo naman yan, diretso na yan sa baba. So ito yung pinaka niya, dito kasi madalas sumasahod yan. So secure natin to, lagyan natin ng tape para walang pumasok na tubig papasok dyan sa loob. Yung ibang brand naman, yung mga ganito is nakatago talaga siya dito sa plastic. So dito, kaya maganda yung pagkagawa. Pero may ibang mga brand kasi na talagang open ito. So lang siya, kitang kita rito yung butas, open siya. Kaya pag nag-overflow, diretso dun sa motor. So madalas yun yung nagiging problema. Kasi yung iba, pag naglagay ng damit, hindi na pinipigaan. Kaya once na pinaiikot yan, so sobrang lakas ng dryer niya. So bumubuhos, umaakyat yung tubig dito sa taas, yan. So pababa dito, umaakyat yan, tapos bababa rito sa mga wirings niya. Kaya ito, dapat itong mga wirings sinisecure natin, kasi yan yung pinakakalaban ng makina once na nabasa. So yun lang guys. So ito guys, so nakabit ko na lahat ng connection nya. So ito-test na natin. Ayan. So ayan, gumagana na siya guys. Ayan. So ito pala guys is na siya, binaypass ko na yung pinaka-preno nya. So medyo mahirap maghanap ng preno, kaya naka-bypass na siya. Okay naman yan. Ang pagkakaiba lang niya, hindi siya katulad nung dati na once na itinaas itong takip niya is humihinto siya. So yan, pag tinaas niya yan, ikakat din niya yung kuryente. Kaya lang, antay lang kayo, saglit lang naman, ilang seconds lang, ayan, hihinto rin siya. So yun lang yung pinagkaiba once na naka-bypass na yung pinaka-preno niya.